Amen. Magandang umaga po. God is good. Ano na tayo? Okay po, welcome po sa Feast of Harvest Christian Ministry sa ating bumawain sa mga ito. Sa ating mga kapatiran na nasa online. Magandang umaga. Sige po, tayo po lahat tayo ngayon. At po tayo nalangin. Nais ko lang po basahin. Sabi po sa awit 23. Sabi ko dito, the Lord is my shepherd. I have everything I need. He leads me fields of green grass and leads me in quiet pools of His water. He gives me new strength. He guides me in the right path, for He has promised. Even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid. Lord, for you are with me. Your shepherd's rod and staff protect me. I know that your goodness and love will be with me all my life, and your house will be my home as long as I live. Ito, pagpakan pa natin ang ating Panginoon Diyos. Heavenly Father, we just want to praise you and glorify you and honor you this morning. For you, Father, our worshipper, we shall have nothing. We just want to honor your holy name, Father, in this place. For you are worthy to be praised. You are God who is unchangeable, powerful, in control in everything. Kaya Panginoon, kailangan dapat ang maluwalhati, may taas, magpuriyan sa oras na ito sa aming pagkalagitnaan. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat, puri sa lahat ng mga biyaya at pagpala dahil po pinagkalog sa amin. Lalong-lalo ng Panginoon, ang itong mayamang grasya. Grasya na malaman ang truth ng kalutukanan, buhanan ng iyong mga salita, ng mga pangako. At nagpagtamanan ng Panginoon, ang palaya sa lahat ng aming mga tigatina. Kaya sa magang ito, as we come to you, Father, we humble ourselves. Kaya po ng iyong pangako, if we confess our sins, our iniquities, we are just and faithful to cleanse us from all our unrighteousness. Kaya Panginoon, niyakay po ng aming punangin na kami po ay makasalanan. Kami po, Panginoon, na hindi po makakaabot sa iyong kabanalan. Marami po kami mga nagagawang pagsalungan sa iyong mga salita. Ang aming puso ay puno ng karumihan. Marami pong mga kailangan, marami pong mga inggit, worries, anxieties, Lord, mga spiritual idol. Kaya, Lord, ay po nagpupuri at pagpasalamat sapagkat ang iyong manandugo, Panginoong Isus, ay sapat at ganap. Kung ang lahat ng ito ay malinis. Kaya sa mga ito, Lord, pwede po kami nagpasalamat sa pangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang kikilos na umuna sa aming pagkalangitan. Kaya ang kabuuan po ng programa po sa mga ito, Father, ay amin po ipinagkakatiwala sa inyo. Kayo po ang kumilos, kayo po ang magpatupad ng inyong layunin, kayo po, Panginoon, ang paparangalan may taas sa aming pagkalangitan. Pagkakapala, kung wala po kayo, ang pagkalangitan, kuya ang namin. Kaya, salamat po sa patuloy na pagbubukas niyo po ng aming pong spiritual na mata na makita po na kayo, Lord, ay Diyos na banal. Ang lahat ng tulad, aming pong panalangin at pasalamat sa banal na pangalan ng iyong anak, Jesus' name we pray.
sa ating lahat. Lahat po ba ay pinagpala ng Diyos for the past few days or past weeks? Hindi po yung mga pinagpala, taas po yung kamay. Yan, itaas po tayo. Amen. Thank you, Lord, for all the blessings, for all, Lord God, the provisions and favors na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa, lalong-lalo na sa lahat ng mga tunay na nagmamahal sa iyo. So, umalang ito, kami po ay aawit, magpapasalamat, magbibigay ng mga papurit pagsamba, awitin may galak para sa iyo. Hallelujah! Tayo po lahat, mawit, bigay ng papurit, pasasalamat sa ating Diyos, may kagalakan, sa ating mga puso. Amen! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sa pagkat, hirap ka, puso ay nalalago. May awit, may sayaw, at pagpuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpalaya ang lubos. Handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kagalakan, handog ka ay kalakasan. Sa bawat pusong nagbabagal, kaya tanghawin ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya. May ganap, may ganap, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ka, puso ay nalalago. May awit, may sayaw, at pagpuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpalaya ang lubos. Handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kagalakan, handog ka ay kalakasan. Sa bawat pusong nagbabagal, kaya tanghawin ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Minsan ba, handog ka ay kapayapaan. Maraming salamat, Panginoon, sa kapayapaan, sa kagalakan at kalakasan na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya.
iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay lang ika'y walang katulad, tunay lang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Awitin natin ang ating Panginoon. Inutin mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay lang ika'y walang katulad, tunay lang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay lang ika'y walang katulad, tunay lang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay lang ika'y walang katulad, tunay lang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Tunay lang ika'y walang katulad, tunay lang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Sir, maraming salamat, Panginoon, for your grace and for your mercy. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkulang, sa kabila ng rin ng aming mga nagagawang pagkakabili ng kasalanan. Hindi ka lang nagbago ang pag-ibig mo. Sa lahat ng aming mga pangangailangan, you've always provide for us. Mga biyaya sa lahat po, Panginoon. Higit ka pa po sa lahat ng aming pangangailangan. Thank you for sustaining us. Thank you, Lord God, for healing us, Lord God. Sa lahat ng kailangan ng kagalingan, you are our God who heals, greatest doctor. Ikaw po ang nagpapagaling. Ikaw rin po ang magbibigay. Ikaw rin po ang kumukuha, Lord God. Turuan niyo po ang aming puso na laging magtiwala sa iyo. Ibaba po namin ang aming mga looban. Thank you, Jesus. Ikaw ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, paglatan na. Kaya ika'y sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi
inabot ay po ay dadamo sa napakahalagang buhay. Hindi po ikinig ng kanyang banal na salita. Alam niyo po ang isa pong marks ng isang mananampalataya ay yung ikinig at naniniwala ng mananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya po ng isang tupa na nakikinig sa kanyang pastor. Kaya ang mamula ko naniniwala na mayroon po ng pagkakagandang mensahe ay alam po sa atin ng ating Panginoon ang maginatan ng ating pastor. Kaya po, hindi po, bago po natin tawagin ang ating pastor, pag-pray po natin, i-rest po natin. Amang banal na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa buhay ng aming pong pastor. Sa umarang ito, siya po ay aming pong ipinagpagkatiwala sa inyong pong makapangyarihang kamay. Nanginig po siya, Ama, upang ang iyong salita ay mahayag sa umarang ito. At kayo po, Ama, ay manuwalhati sa aming pong kalatinaan. Gustusin niyo po siya ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang tunay nga po na madakila, manuwalhati at wala yung mapalangalan kundi ang pangalan niyo, Panginoon Jesus. Ang lahat ng papuri, salamat ay para mo sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, palataran po natin sa aming Jesus. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid natin dito po sa loob po ng church na nakikipag-ugnayan po face-to-face para sambahin po ang ating Ama. Sa lahat po ng ating mga audience po sa online, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa inyo. Binabati ko po kayo. Napakahalagang araw po nito sapagkat unang-una po sa lahat, may mga kapatiran po tayo na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Kahapon po, binabati natin si Nanay Soli. Happy birthday po sa inyo. At bukas din naman po, ang isa po sa minamahal natin na nanay po sa loob ng church, si Nanay Conching po. Nanay Conching, nandyan po ba kayo? Ayun po si Nanay. Praise the Lord. Hallelujah. At saka po si Lindel. Nagpapasalamat din po tayo sapagkat ang mga kapatid po natin, kaya hindi ko sinali si Lindel po muna dahil ang mga nabanggit ko po ay mga golden members ng church natin. Pag sinama ko po si Lindel doon, medyo malayo po yung agwat ng edad. Pero nagpapasalamat din po tayo sa buhay ng ating kapatid. Si nanay po kasi ay 85, Nay. Meron mo bang tatanda pa ho rito ng 85 po? Pakitaas lang po yung kamay. Kasi dati po, si Nanay Ape, nakaupo rito, 94. Okay. So, malayo-layo pa ang taon po ni Nanay Conching po. Kung 85 po, dagdagan pa ng Panginoong Lord po. Sabi ng Bible, ng mga huling araw po, nilagay ng Diyos 120 ho. Gusto niyo po bang umabot ng 120? Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God! Ako ho, hanggang 99 lang ang gusto ko po. Ayoko nang sumampa po ng 100. Baka po ugod-ugod na po ako noon. Sayang yung 100K. Praise God! Alam niyo mga kapatid, biyaya ng Lord, sabi po ng Bible in the book of Psalms, chapter 90, verse 10, ang buhay namin ay umaabot po ng 70 at 80 kung may kalakasan pa, 70 to 80. Maka-reach ka ng 85 po, Nay. Basahin niyo po yung Psalms 90:10. Over na po si Nanay sa edad. Kaya blessing po yan. Can we say amen? Ayan. Kaya po, mga kapatid, ina-acknowledge ko po si Nanay. At bagaman si Lindel din, birthday din po niya. At saka po si Nanay Soli. At saka po si Je. Lahat po, kita niyo po mga kapatid, pasensya na ho, hindi ko kasi kabisado lahat po, pero lahat po nang nagdiriwang mo, nabati ko ng Bible Studies, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po nila. Hallelujah. It reminds me po of the biblical passage po, dun po sa aklat po ng awit, dun po sa 90, punong-puno ng karunungan yan In the book of Psalms, chapter 90, mag-jump lang po tayo dun sa 12. Ang sabi po ng Psalms 90:12, teach me to number the days of my life in this world that I may have a heart of wisdom. Na 85. Pagka nakita nyo ganon, dapat taos-pusong nagpapasalamat kayo araw-araw sa Diyos. Lord, hindi po lahat ng tao makakaabot ng edad na ganon po. Every year po na may dinadagdag po ang Diyos sa buhay natin, ipagpasalamat po natin.
Napakadaming tao po ngayon takot pong mamatay. Takot na takot pong mamatay. Bakit po kinatatakutan po yung kamatayan kung alam naman po nating may kaligtasan tayo, hindi po ba? And sad to say po, marami po sa atin, lalong-lalo na sa mga Kristiyano, takot mamatay. Sabi nga ni Pablo ho, naalala ko sa Biblia po Panginoon, ninanais ko na po na ikaw po ay makasama dyan sa langit. Ngunit may mga bagay pa na itinakdaan Diyos na gawin si Pablo, kaya mananatili muna ako sa lupa, ang sabi po niya. Pero given the chance po na kung halimbawa ho mamamatay si Pablo nung panahon na yon, to be absent in this body is to be present with the Lord Kaya sana mag-develop yung maturity natin, mga kapatid, mag-develop yung pananampalataya natin, na lalong excited tayo pag dumating yung kamatayan natin. Pastor, ayoko po ng mga sinasabi ninyo, huwag natin pag-usapan ng kamatayan. Ang kamatayan po ay isang tiyak na pangyayari po sa buhay ng tao. Mangyayari at mangyayari po yan. At ang sinasabi ko nga ho sa inyo, kung kahalintulad po ng kamatayan ni Kristo, sabi nga natin, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay isang kapakinabangan. Ano po? Nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang daming benepisyo nangyari Tingnan nyo, nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon ng pagbuhos ng kapangyarihan. Minsan pagka tinitignan natin, ano po yung pinakamahalaga pong bahagi ng kasaysayan, nilalagay natin po, birthday ni Jesus December 25, na hindi naman din ho yun ang eksaktong kapanganakan ni Jesus. Pero yun ang tinitignan natin, na pinakamahalagang bahagi po ng kasaysayan ng tao nung pinanganak si Jesus. Pero kung binasa mo ang Biblia, kapatid, makikita ninyo yung kamatayan pala ni Jesus ang pinakamahalaga. Amen? Yung kamatayan ng ating dakila at mapagpalang Panginoon. Kaya po sa atin pong pagpapahayag ng salita, atin pong matutunghayan po ang atin pong preaching, pinamagatan po natin ang katagumpayan ng kamatayan ni Kristo. Can we all say amen? Ang kamatayan mo, tagumpay sa Kristiyano yan. Hindi po talagang nasa heart's desire ko na pag dumating na yung kamatayan, hindi natin kakatakutan. Yung pang pagkahon na balitaan natin na, Pastor, meron hong sinasabi ang doktor po, may taning na ang buhay ninyo. Magtatatalon pa kayo sa kagalakan, kapatid Bakit Kasi matured ka na as a Christian. Alam niyo po, pag sumama kayo sa mga prayer meeting araw at gabi po, at ibabad ninyo yung inyong sarili po sa salita ng Diyos, pag-ayuno kayo, pag dumating ho yung thought ng kamatayan po sa isip natin, it is more of rejoicing than mourning, kapatid. Talaga hong naroon yung kagalakan. Kaya ano-ano ho yung katagumpayan? Hindi mo tagumpay, namatay na tagumpay. Saan man tayo nakakita na ito pong Bible na ito, nagtuturo po ng tagumpay ng kamatayan. Nino ho? Katagumpayan ng kamatayan ni Kristo. At para maunawaan po natin, kasi hindi ho mauunawaan ito ng ordinaryong tao po, maliban na lang nabuksan ng banal na espiritu ang kanyang pag-iisip. Pagka napakinggan niyo po, pambihira naman si Pastor, nagtuturo ng tagumpay ng kamatayan. Kailangan magalak pa pag namamatay. Pag hindi po bubukas yung isip natin mamamali po yung pagkakaunawa natin sa atin pong ipipreach ngayong umaga. Kaya lahat po tayo ay dumako sa panalanginan. Patuloy po, Ama, na lumalapit kami sa inyo, nagsisisi sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali. Panginoon Diyos, mula po sa aming mga nakita, na salita, na isagawa po, we are guilty, Panginoong Ama, of violating your laws. Kami po ay naging daluyan ng kasalanan ng maraming tao, at dahil po rito, humihingi kami, sang-ayon po sa sinasabi niyo sa Isaias, doon po sa 52, Panginoong Ama, 59:2, Panginoong Ama, na mga kasalanan namin ang mga naging balakid po upang hindi ninyo marinig ang amin pong mga panalangin. Kaya Panginoong Diyos, bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan, hindi po ng katalinuhan ng tao, kundi po ng karunungan ng banal na Espiritu upang ma-appreciate namin at makita namin ang katagumpayan po ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Muli, Ama, maraming salamat po. Ang mataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Sa banal na pangalan ni Jesus, tayo po'y magsabi ng Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! 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 Bakit ang kamatayan may tagumpay? Pambihirang aral ito. Bakit po dapat mag-rejoice po? Be glad, ang sabi ng Biblia po, Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Bakit sinasabi ng Biblia ito sa kabila ho ng pagdating ng kamatayan, ng mga sakit, mga mabibigat ng pagsubok?
Kasi iba po yung pag-iisip na binigay sa atin ng banal na Espiritu eh. Minsan si Kristo, doon po sa isang pangyayari sa Biblia, si Jesus po ay may isang matalik na kaibigan. Ang pangalan niya po ay si Lazaro. At ito pong si Lazaro ay namatay dahil po sa malubhang sakit. Kaya yung kanyang mga kapatid po, si Maria at si Martha po, ay talagang nagdalamhati at sinabi nila kay Jesus nung siya po'y paparating na, Panginoon, namatay na po ang inyong iniibig. Bino nyo, iniibig dumating ang panahon, si Kristo ay Diyos, siya po ay Panginoon. Naiyak siya. Naiyak po siya dun sa pangyayari na yon. Dahil ang katawan niya po ay katawang tao at nalulungkot Pero alam ni Jesus na siya po ang may-ari ng buhay at ng kamatayan ng tao. Kaya nga sa isang pagkakataon, binuhay ni Kristo si Lazaro. Imagine niyo kapatid, palagi ko pong pinipreach sa inyo. Masaksihan mo na yung isa pong mahal ninyo sa buhay po, pinasok nyo na sa punerarya at naembalsa mo na, pinalitan na ng formalin yung dugo, siya po alam nyo yung embalsa mo nung araw, inaalis na yung mga lamang loob, at inilibing nyo na. Nung araw kasi wala pong paglibing sa lupa pinapasok sa mga kuweba at nilalagyan ng malaking bato. Tapos bigla pupunta si Jesus, sasabihin po niya, Lazaro, bumangon ka. Tapos punong-puno po ng mga nakataklob po sa kanyang mga damit. Bumangon. Ang reaksyon ng tao dyan, unang-una, baka kumaripas kayo ng takbo Kumaripas kayo ng takbo. Halimbawa, may burol ng mahal nyo sa buhay, kasama pa nating physical si Jesus ngayon. Nandun po sa St. Peter's po, o kaya dito sa Packet, Tapos bumisita si Jesus. Sabi niya gano'n, Juan de la Cruz, bumangon ka. Tapos bumangon yung patay sa kabaon. Hindi ho ba magtakbuhan kayo nun, mga kapatid? So naroroon po yung pagkatakot. Naroroon po yung pagkamangha. Naroroon po yung mananalig ka talaga kay Kristo. Dahil itong taong 4 na araw na po na iniligay doon sa libingan ay muling binuhay ng ating Panginoon. Pero alam niyo ba, doon sa pagkakataon ng chapter 11 ng Aklat ng Juan po, may mga pariseyo po o mga pari na sila po na-bothered. Abay, bumubuhay pala siya ng patay. Kailangan mamatay ang tao na yan. Kung hindi, marami po ang maniniwala sa kanya. Sabi ko, ganun pa yung naging pag-iisip, na itong Panginoon po natin, bumuhay ng patay, pero gusto nilang patayin para hindi mapaniwala po na kaya niyang bumuhay ng patay, na siya po ay Diyos, na siya po ay tagapagligtas. Kaya po yung pinakapunong pari po noon, si Caiaphas po, o si Caiphas, nagsabi siya, at ganito ang kanya pong sinabi. Sabi po ng Aklat ng Juan 11:50, tignan niyo po, pati si Caiaphas po, hindi naniniwala kay Kristo yan Ang sabi po niya, hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa? Kasi ang buong Israel maniniwala kay Jesus Pero niyo po, 12 yung apostol niya, kasama niya. Nandoon po si Judas Nandun si Judas. Nakita niya na yung patay na buhay. Pero di pa nagkanulo pa rin niya si Kristo. Kaya ganun pa ho ba tayo? Nasasaksihan niyo na yung kapangyarihan ng Diyos. Nakikita nyo na po, nabuhay po ang ating Panginoon. Wala namang patay na binubuhay po Sa gabi lang pagka kayo pumunta sa veranda ninyo, o kaya gusto nyo pumasyal, magpahangin, nakikita nyo ba yung mga bituin? Nakikita nyo yung buwan? O kaya kung nasa bundok kayo, nakikita nyo po yung kabundukan? Ano nyo sa sarili ninyo? Ito ho ba ay may gumawa? Mangungusap sa inyong banal na Espiritu, ang lahat ng nakikita mo, anak, ay banal na kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Can you see amen? Kaya nga yung pagkakataon na buhayin yung patay, pinakita lamang ni Kristo na siya ay Diyos, walang tao po. Siguro yung mga naniniwala na si Kristo ay tao lang, ito papakita ko sa kanila sabi ng Biblia, binuhay yung patay Walang doktor po, kahit yung pinakamahusay po, kahit si Dr. Silveta po, buhay ngayon, walang doktor po ang pwedeng makabuhay ng patay. Amen po ba? Hindi magagawa po ngayon yan. Pero sa kasaysayan ng mundo, sinabi ni Jesus, Lazaro, bumangon ka, at bumangon ang patay. Ganito ba yung attitude natin, katulad po ni Caiaphas? Mas maganda mamatay si Jesus para hindi maniniwala ang Israel. Mas maganda alang-alang sa bayan, mamatay ang iisang tao. Pero tama All things work together for good.
Yung sinasabi ni Caiphas po dito, napaka-selfish niyan. Pero naging propesiya yan, kapatid. Naging tama yung sinabi niya. Nakasaalang-alang sa kamatayan ni Kristo, ang lahat ng mananampalatayang bayan sa Kanya ay maliligtas po. Naganap po yan, mga kapatid. Mas mabuti sa inyo na ang isang tao ang mamatay lamang alang-alang sa bayan. Kung sinasabi ni Caiphas yan, negative yan. Naku, dapat mawala si Jesus. Pero, ginawa ng Diyos na mga salita nito, pag-aralan natin ngayon, maging positive po, na alang-alang kay Kristo sa kanyang kamatayan, maligtas ang kanyang bayang hinirang. Ano ba ang dulot po ng kamatayan ni Jesus? Alam niyo po yung dyablo, doon mo makikita po ang dyablo, limitado ang kapangyarihan niya. Magsimula po nung pinanganak si Jesus, ang plano ng dyablo patayin. Kasi pagka nakita ng dyablo sa plano niya, no, pagbuhay si Jesus, magkakaroon ng tagapagligtas ang tao. Hindi na po foresee, hindi nakikita ng dyablo po yung plano ng Diyos na talagang ihahain si Kristo bilang isang handog na buhay, papatayin. Kaya tuwang-tuwa ho yung dyablo nun Andyan na, ginamit si Poncio Pilato, nandiyan na ho, ginamit itong sila Caiphas, ginamit yung mga tao, ipako siya. Nasaksiyan ng dyablo, nung namatay si Jesus, nangyari ho yung mga bagay na ito. Una sa lahat, kapatid, nung kamatayan po ni Kristo, nagkaroon po ng pagkakasundo ang Diyos at ang tao. Sabihin nyo nga ho, we become friends again. Friends again, sabihin nyo po. Mortal tayo kaaway ng Diyos. Alam niyo po ang tao, magsimulang ipanganak po, magi sa magulang niya, sa kanyang pagkatao. Kaaway tayo ng Diyos. We are never reunited with God. At dahil po sa kamatayan ni Jesus, tayo na mga kaaway ng Diyos, tayo po na mga kalaban niya, ay nagkaroon po ng pagkakasundo. Sabihin niyo nga ho, pagkakasundo. Alam niyo ba kung wala pong pagkakasundo sa Diyos, lahat po tayo mapupunta sa impyerno. Huwag niyo pong naisin na ang Diyos po ay maging makatarungan. Sabi natin, pinananalangin, Lord, apply your justice. We pray that you become just, fair. Pagka ho naging just ang Panginoon, wala pong pupunta sa langit. Yun po ang justice ng Lord, sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi kailan pa man aabot sa kanyang kalwalhatian. Kaya huwag niyo pong ipanalangin na ang Lord po ay maging just. Ipanalangin niyo po na maging gracious siya, na siya po ay maging mahabagin or merciful. Panahon po ng grasya ito. This is the time of God's grace. Can we say amen? Grasya ng Panginoon ito. Pero niyo po yung sinasabi po ng Galacia, napakahirap po nun, doon po sa aklat po ng Galacia po, na sinasabi ng Biblia po, mag-commit ka lang ng isang kasalanan po, mga kapatid, binabiolate mo na yung buong kautusan ng Diyos. At sino mang mag-violate, kahit isa pong kautusan ng Diyos, tiyak po sa impyerno susunugin. May makakapasa ba nun? Ako po, I will admit, ako na mismo ko lalapit sa Diyos. Panginoon, isa po ako sa kandidato sa impyerno kung ang pagbabatayan mo ay pagsunod sa Biblia. Kaya huwag tayo masyadong magiging legalistic po rito. Ayaw na ayaw po ng Lord yon. Ang nais ng Diyos ay habag. Paano nung namatay si Kristo? Nagkaroon tayo ngayon ng pakikipagkaibigan sa Diyos. Ano po ang sabi dito ng Colosas 1:21 hanggang 22? Dati kayo ay malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo niya kayo sa Diyos. Hallelujah. Akala nung dyablo, pag napapatay niya si Jesus sa krus ng Kalbaryo tapos na ang tagapagligtas. Nung na-realize ng dyablo na nung si Kristo po ay konti-konti nang namatay at sinabi niya, naganap na, ayun, naalaman po ng dyablo na yung kanyang pagpaplanong patayin si Kristo, it works together for good for those who love God. Hallelujah. Minsan, yung dyablo hindi niya maaarok yung pag-iisip ng Diyos. Hindi niya alam yung plano ng kaligtasan. Napakaganda ho nito Nagkaroon tayo ngayon ng pagkakasundo sa Diyos nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya kapatid, pag nagsasalig ka ng pananampalataya kay Jesus, huwag kayong matatakot sa kamatayan. Kami po nag-uusap mag-asawa, anytime Anytime.
Palagi pong topic namin yan. Pwedeng nagmamaneho ka, i-allow ng Diyos na mamatay. Pwede namang natutulog ako, o bigla na lang pagising mo, wala na akong malay, o wala na akong buhay. Huwag tayong malulungkot. Magsaya ka kasi nakikita mo na tayo po ay lumalakad sa kalooban ng ating Panginoon. May Kristo tayo sa ating buhay. Sino po ang dapat matakot? Ang dapat pong matakot ay ang taong hindi nananalig kay Jesus. Pero kayo ho ba'y nananalig kay Jesus? Pag tayo po ay namatay, ito po ay magiging isang malaking kapakinabangan po sa Diyos. Ito pang katotohanan sasabihin ko po sa inyo, no? Pagka po tayo ho ay namamatay, di ba? Nakikita nyo ang tao ay nagsasabi ng RIP, rest in peace. Alam niyo po yung rest in peace, hindi po applicable sa lahat ng tao yan. Ang rest in peace po, binibigay lamang po yan sa mga nanalig kay Jesus. Bakit po, Pastor? Pag hindi ho nanalig ho at ang nananampalataya po sa mga taliwa sa aral ni Kristo po, hindi kayo magiging mapayapa. Nakita nyo na ba't nabasa nyo po yung kwento po ng mayaman at si Lazaro? Hindi po yung Lazaro na binuhay ni Kristo ito ho, yung talinhaga po ng mayaman at si Lazaro. Rest in peace ho ba yung mayaman? Na yung mayaman po, sabi po doon, he was tormented day and night. Ano po yung tormented? Pinapahirapan araw at gabi. Kaya ako maingat po, ako magsabi po ng kapatid, rest in peace na po kayo o kaya RIP po. Hindi ako nagbibitaw basta-basta ng ganyan kapatid. Inaalam ko muna na yung namatay po ay tunay na tumanggap kay Jesus o hindi. Baka humapigla kayo. Ang mga nagre-rest in peace po nasa kapayapaan, yung mga kaibigan ng Diyos. Ang sabi po rito, sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon, maiharap kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Alam niyo po, pag umarap tayo sa Diyos, tunaw po tayo sa dami ng kasalanan natin. Pero yung doktrina po, pag pinag-aralan nyo, yung aral po, ito po yung tinatawag nating atoning sacrifice. Pamalit sa atin. Ang tawag po dyan, propitiation or atoning sacrifice, na dapat ikaw po ang mapupunta sa impyerno, pero si Kristo Diyos, ba't kailangan mamatay? Tingnan niyo po, Diyos ba't kailangan mamatay? Wala namang kasalanan. Iniatang ang lahat ng ating kasalanan sa kanyang balikat, kaya nung panahon po na siya po ay mamamatay sa krus, ang tingin po ng Ama sa kanya, rapist. Nang rape pa si Jesus? Hindi. Pero bakit rapist po? Yung may kasalanan ng pangririp, iniaatang kay Kristo nung panahon na yon. Yung magnanakaw po, si Kristo po yon. Yung pong nangangalo niya, hindi po nangalo niya si Kristo, pero nakaatang sa Kanya. At bumubuhos po yung galit ng Amang nasa langit upang ang Kanyang anak ay parusahan para maging kaibigan ka lang ng Diyos. Can we all say Amen? Hallelujah! Tapos kakain lang tayo ng pananghalian. Inubos nyo muna bago kayo nagpasalamat sa Diyos. Sabi ko nga po mga kapatid, pag nakakita kagad kayo ng kanin, Lord, ang bawat butil na to'y biyaya ng gagaling sa iyo. Ang ulam po na munggo, napakasarap po nito. Mga kabataan, pagpasalamat nyo yung munggo. Marami kasing kabataan, ayaw kumain ng munggo. Yung munggo, pag nilagyan nyo ng dahon ng either malunggay po or ampalaya, tapos makakita kayo ng konting chicharon, gayatin ninyong ganun po. At kung wala talagang pambili po ng karne, mahal kasi, yung hibe, alam niyo naman yung hibe, hindi ho ba? At inyo pong ipakain sa inyong sambahayan po na may pagpapasalamat sa ating puso, pag nakita ninyo, niligtas pala ako ni Jesus, kaibigan ako ng Diyos dahil sa kamatayan ni Jesus how much more pa po yung kanin na kakainin, hindi nyo napasalamatan. Huwag kayong iinom ng tubig na hindi nagpapasalamat sa Diyos Pagka na bigyan kayo ng malamig na tubig at iinumin niyo po, thank you Lord. Maraming salamat po Panginoong Diyos dahil ito po ay biyaya ng gagaling sa inyo. Paglabas niyo po, pasalamatan niyo ang Diyos sa araw. Bakit ho yung araw papasalamat po? Hindi na kayo bumibili ng vitamin D sa Mercury Drug dahil yan po libreng vitamin D sa Diyos. Humihinga ho ba kayo ng maayos ngayon? At saka po kayo po ay nakakahinga po ng walang ventilator. Hindi niyo po pinagpapasalamat sa Diyos po yan? Hihinga ka, maayos. Amen po ba? Oh, hallelujah. Pero minsan hindi natin nakikita yung sakripisyo po sa krus ng Kalbaryo na namatay ang Diyos. Ngayon, kaibigan ka na. Alam niyo yung sinasabi po sa 1 John, doon po sa 1:9, ang sabi po doon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Tatamain ng Diyos pati po yung mga aral na mali. Ito po sasabihin ko sa inyo para itama ng Lord
Hindi po kailangan magkumpisal kayo sa tao. If you confess your sins unto God, minsan kasi di ba lalapit pa tayo sa tao, mangungumpisal po ako, manalangin ka ng mga ganito. Wala ko nakitang ganun po aral ni Kristo sa Biblia eh. Ang sabi po ng Diyos, dahil naging kaibigan tayo, nung nanalig tayo sa Kanya, you can ask God directly for all your sins to be forgiven. Amen po ba? Huwag nyo nang sabihin ho sa pastor, lalo na ho yung mga mabibigat. Minsan ho, ang dila ng pastor may pagkamarites din. Baka sabihin ninyo lahat-lahat, pastor, ito po yung naging kabit ko. Wag na ho. You go directly to God. Doon po sa 1 John chapter 1 verse 9, if you confess your sins, hindi naman si pastor, hindi naman po si father. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Direkta ang panalangin natin. Kaya pag nag-aaral kayo ng Biblia, maraming itatama ang Lord. Lalo na po yung rest in peace, ha? Huwag kayong basta-bastang nagbibigay nun. Hindi natin alam ang kalalagayan ng kaluluwa ng tao. Sabi niyo gano'n, may he rest in peace. Tapos pinahihirapan pala siya sa impyerno. Totoo po ang impyerno, kapatid, ha? At huwag kayo mabibigla ho, pag namatay kayo, may kalalagyan po yung kaluluwa natin, conscious po. Meron pong pagkatao pa rin. Ikalawa, ano po yung binibigay sa atin ng kamatayan ni Jesus? Napasan po ang ating mga kasalanan. Hallelujah. While you are still sinners, Jesus Christ died for all our sins. Hallelujah. Minsan gumawa ako ng journal po ng lahat ng kasalanan ko. Yung no holds barred po, no? Pagkatapos sinulog ko, baka mabasa ng misis ko eh. Yung kasalanan ko magsimula bata ako hanggang paglaki ko. Naku, halos napuno po yung isang notebook, kapatid eh. Sino po yung, nakalagay po doon, magbigay ako ng example, ano? Sino po yung mga niloko namin, binuli namin ng mga estudyante. Ilan po yung mga babae po na nasaktan ko po dahil ako po'y nagkamali rin. Inilagay ko isa-isa doon. Pinagpe-pray ko sila hanggang ngayon. Ilan po yung aking mga ninakaw na tinapay doon po sa tindahan ng nanay ko. Dahil may sari-sari store po kami doon eh. Inaantabayanan kong matulog yung nanay ko nung araw po para po yung mga Sputnik at saka po yung putok akin pong makain. Ayan. Alam niyo po yung Sputnik, ano ho? Buti na lang, napakabait ng Diyos, hindi po ako nabulunan. Biro niyo ho yun, pwede naman itinulak na ng Diyos ho yung Sputnik na kakainin ko dahil ninakaw ko no ho? At lagay niya po sa lalamunan ko nang hindi ko nangunguya. Pero sadya pong napakabuti ng Diyos. Ako po ang humatol mismo sa sarili ko. Sa lahat ng kasalanan na ito, ano po ang patutunguhan ko? At isa po ang hatol ko sa sarili ko, impyerno, kapatid. Pero gayon na lamang po, pinasan po ni Kristo nung namatay po siya sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng kasalanan na ito. Ang sabi ng unang Pedro dito po sa 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus ay pinasan niya ang ating mga kasalanan. Amen po ba? Walang rapist po na hindi kayang patawarin ng Diyos. Wala pong magnanakaw po na hindi niya po kayang linisin. Kahit na po 200 ang pinatay ninyo physically sa pamamagitan ng bawat patak ng dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, pwede kayong maging kasing puti ng niebe o maging kasing puti po ng bulak. As far as the east is from the west, sabi ng Biblia, so far has I removed all your transgressions from you. Can we all say amen? Iisip ko nga po ilan na po yung tinignan na masasamang babasahin at panoorin ng mata ko. Guilty beyond reasonable doubt. Dediretso talaga ako sa impyerno. Buti na lang namatay si Kristo para sa aking kasalanan. Ilan na ang sinabi kong pagmumura ng dila ko. Ilan ang sinabing kasinungalingan ng aking dila. Ilan po yung galit ng puso ko. Nang sabi ng Biblia po, ano pong sabi? Sino mang napopuot sa kanyang kapwa ay mamamatay tao. Pero ang sabi po ng unang Pedro 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus ay pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Pastor, kayo ho ba hindi na nagkakamali? Hindi ho. Nagagalit ho yung puso ko Minsan nga ako nagtatanim pa ng sama ng loob Pero hindi ko ho hinahayaan na lumubog ang araw sa aking buhay na hindi napapawi ang galit sa puso ko.
Pastor, di ba ang plano ng Diyos huwag tayong magkasala? Opo. Pero alam niyo po, habang nasa kalagayang laman tayo, magkakasala at magkakasala tayo rito Sabi po ni Juan, ito pong isang magandang paalaala po sa atin. Huwag kayong mapofrustrate kung kayo po ay nagkakamali pa rin. We are here in an imperfect world. Pumasok ang kasalanan natin, mga kapatid. Kaya for example may posibilidad, kasi imperfect yung mundo natin, may posibilidad po na biglang meron pong maghurumintado mamaya. Halimbawa, ganun habang naglalakad kayo, tapos biglang yung isang mahal niyo po sa buhay, napatay. Pwede ko yun. Imperfect world kasi po ito Punong-puno po ng kasamaan. At every time na nagkakasala tayo, maging inspirasyon natin ang sinasabi ni Jesus. Sabi po ng aklat ng unang Juan, dito po sa 2:1. Mga anak, isinusulat ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkakasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Kristo Jesus na isang matuwid. Alam niyo po, ayoko talaga magkasala dahil nakakahiya kay Kristo Pero the more po, sabi nga ni Pablo, kung ano yung mga bagay na gustong-gusto kong gawin, hindi ko magawa-gawa, nangyayari sa buhay natin lahat po yan. Pero isang bagay po na hindi ko kinakaligtaan, makagawa man ako ng hindi sinasadya o minsan sinasadya na kasalanan, inihihingi ko kagad ng tawad sa Diyos. Huwag po kayong mawawala ng kalooban na hiyang-hiya na ako sa Panginoon Diyos, ayoko nang lumapit sa Kanya, Pastor. Hindi po sabi ng Panginoon, ang nais ko sa inyo, huwag kayong magkakasala. Pero kung magkakasala kayo, ninanais ko na kayo'y lumapit sa akin at kayo ay patatawarin ko sapagkat ako ang tagapamagitan sa inyo at sa Ama. We have an intercessor Kaya mga kapatid, huwag mawawala sa puso natin. Kaya po tayo ay binigyan ng pagkakataong maging kabahagi sa kamatayan ni Kristo dahil pinasan niya ang lahat ng ating kasalanan. Hallelujah. Sabi po ng isang talata ng Habakuk po, si Propeta Habakuk, ang Diyos po hindi makakatingin sa kasalanan ng tao. Kaya nung panahon na si Kristo po'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, nagwika siya in the 7 last words Sabi po ni Kristo, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Meron bang ama na magpapabaya sa kanyang anak? Bakit po sa pinabayaan? Pinabayaan po si Kristo dahil nung panahon na siya po'y nakapako sa krus, galit na galit ang Ama sa Kanya dahil sa ating kasalanan. Biro niyo po yun? We do not deserve to be forgiven. Dapat ho ba patawarin tayo sa katarungan ng Diyos? Hindi tayo pwedeng patawarin ng Diyos dapat. Pero dapat ho may i-offer na sakripisyo po Yung sakripisyo na ito, mga kapatid, kahit rapist ka pa, kahit magnanakaw ka pa, kahit ikaw po yung pinakamasamang tao po, pagka po ibinigay mo yung pananalig mo kay Jesus, yung bawat patak ng dugo po na yun, lilinis po sa lahat ng ating nagawang kasalanan. Can we say amen po? Kaya minsan huwag kayo magagalit sa akin, kapatid. Nagtataka lang ako, bakit hindi pa tayo bigay po ng panahon sa panalangin Yung ginawa ni Kristo, kulang pa yung umaga at gabing panalangin para sa Kanya. Kulang na kulang. Pero yun na nga lang hinihingi sa atin Bakit hindi ho tayo makapagbasa ng Biblia? Bakit hindi natin siya maiwagayway sa maraming tao na itong Diyos na ito, gumawa ng langit at lupa, bumaba, namatay, pinasan ang aking kasalanan, at dahil dito, lahat ng nanampalataya sa Kanya, itong buong Peace of Harvest na nalig sa Panginoong Diyos, bibigyan niya ngayon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Natatakot pa rin kayo sa kamatayan? Sabi ko nga po, habang lumalalim ako sa Biblia, papalapit ng papalapit yung akin din pong pagnanasa na makasama ang Diyos. Sabi po nung iba, sige na, mauna na kayo, Pastor. Di ho talaga, pag lumalalim ka sa salita ng Diyos, pag namatay kayong kasama niyo si Kristo, unexpressible po na kagalakan ng puso po, hindi kayang maipaliwanag. Kaya po sa kamatayan niya, ikatlo, hindi lang po yung pinasan niya yung ating kasalanan, natubos po tayo sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Tinubos. Sino po dito nakapagsanla na? Huwag kayong mahiya. Lahat naman ho gumagawa ho niya, nakapagsanla ng alahas. Di ba ho, kung minsan ho, pag isinanla ho natin yan,
pag hindi po natin na itubos po, isinasanla ho ulit yan eh. At malaki na ho yung tubo niyan. Lalaki ng lalaki yung tubo ho niyan eh. Kaya kung gusto nyo minsan, bibili kayo ng alahas, makamura kayo. Sa mga pawn shop po, binabagsak yung mga presyo. Kasi yun po yung hindi na tubos. Ano po ang pantubos po sa mga bahay sanglaan? Siyempre pera. Hindi naman ho pwede papakita nyo lang ho. Kikindatan nyo lang, matutubos nyo na kagad yun eh. Bakit to pera? Sa mundo na ito, yan ang pinakamahalagang pantubos. Hindi ka po magtatrabaho kung walang pera. Hindi ka po kakain kung walang pera. Hindi po ako epokrito, no, na hindi mahalaga ang pera. Ang masama po yung pag-ibig sa salapi. Pero ang salapi po, mabuti yan kapatid. Regalo yan ng Diyos. Hindi naman po pera pinantubos sa atin eh. Tinubos tayo ng dugo ni Kristo. At ano ang kahalagahan ng dugo niya? Sabi ng unang Pedro, 1:18 hanggang 19, in the book of 1 Peter, chapter 1, verse 18 to 19, alam niyo kung ano ang ipinantubos sa inyo na walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang? Ano po ang pinantubos sa mga kasalanan natin? Ano po ang pinantubos po sa mga pagsalangsang natin? Ang sabi po rito sa nakapula po, tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o ng pira, kung hindi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Praise the Lord. Hindi nyo kasi po nakikita kung minsan ho, may nangyayari ho every time you ask for forgiveness. Halimbawa lang ho, no? Halimbawa lang, nakapangalo niya ho kayo. Kasi natukso ho kayo. Nauunawaan ng Diyos yun, lalong-lalo na kung sanhi po yan ng pagkakabigla. Pagkakataon ho kasi talagang kinorner ka nung pagkakataon, kaya ka ho nahulog ho sa kasalanan. Naalala niyo po si Joseph the Dreamer, ano ho? Sana maging ganun tayo ho, na kahit na magandang lalaki siya, matipuno siya, lumapit po yung asawa ni Potiphar sa kanya ho, sabi niya, tinanggihan niya, hindi ko po pwedeng pakialaman ang hindi pinagkatiwala sa akin. Bakit siya nakulong po? Pinagsisisira ba naman ng anak ko niya, ng asawa po ni Potiphar yung damit niya? So naging guilty po siya sa mata ng maraming tao, pero wala siyang kasalanan. Biro niyo po mga kapatid, halimbawa lang ho, no? Nahulog kayo sa pangangalon niya, nakapagmura kayo ng biglaan, gustong-gusto niyong bayaran na yung utang, pero naipit kayo sa pagkakataon po. Mga kasalanan ho yung nauunawaan ng Diyos. At biro niyo kapatid, pag lumapit kayo, Panginoon, napatulan ko po talaga yung isa pong office mate ko, Panginoon Diyos eh. Pero dahil dala ng naiwan kami mag-isa sa kwarto, natukso po ako, may nangyari po sa amin. Kaya ka bang linisin ng Diyos? Tinubos ka po ng dugo ni Kristo. Hindi ko po sinasabing mangalon niya kayo ha. Yun po yung pagkakataon na ibit ang tao. Yung pagkakataon po na, halimbawa lang ho kapatid, ano ho, pwede po na isa kayo sa mga kumukolekta po dito sa tithes and offering eh. Tapos bigla ho yung anak nyo may sakit, mamamatay na, nakita nyo ho, nakatiwangwang yung pera, tagabilang kayo, naibulsa nyo yung 3,000, naibulsa ninyo. Later on, nung gumaling na yung anak nyo, na-realize nyo, umiiyak kayo sa Diyos. Pagka inihingi nyo ng tawad ho, kaya ho ba kayong patawarin ng Diyos? Alam kasi ng Lord yung laman ng puso natin ho na yung pagkakataon na yon, Panginoon, ginamit ko yung pera, kasi kailangan ko, patawarin niyo po ako. Pero hindi mo magugustuhan yung ginawa mo, kaya mo nga hiningi ng tawad eh. Pero napakabuti po ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po dito, natubos tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Hindi ng ginto, hindi ng pilak na nasisira, kung hindi ng banal na dugo ni Jesus. Alam niyo po yung banal na dugo ni Jesus? Pinagpe-pray ko po yan. Sa lahat po ng mga members dito, may listahan ako ng lahat ng pangalan ninyo. Ang inihiling po namin, i-cover po kayo mula ulo hanggang talampakan. Minsan may madudulas na sana sa hagdanan sa atin. Pero dahil sa panalangin po na, Panginoon, alalayan niyo po, lalo na yung matatanda. Kaya hindi tayo nadudulas, kapatid. Meron hong intercessor sa church na meron po mamaya ho, yung dalagang anak niyo ho, may mangyayaring di maganda, pero minananalangin sa buong pamilya ninyo na i-cover po ng inyong banal na dugo, kaya ho, yung pong anak ninyo naligtas. Yung bahay ninyo masusunog sana mamaya. Pero pinananalangin po, Lord, kinakas out namin ang lahat ng sunog. Kaya yung pinakaiingatan ninyong bahay, hanggang ngayon ho, hindi nasusunog. Can we say amen? Hallelujah.
how much more pa po yung kasalanan natin? Ha? Huwag kayong mawawala ng pag-asa ho, lalo na yung mga nanonood po sa atin. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Ano man yung bigat ng kasalanan mo na yan? O sawang-sawa ka na halimbawa sa pakipag-ugnayan sa kapwa lalaki o kapwa babae, balik ka na sa piso partners, tama na. Malaki na yung panahon na binigay ng Lord po, nagpalugit na sa atin. Samahan mo na kami, lumakad na tayo ng may kabanalan. At I'm telling you po, hindi ka magsisisi kapatid, lalong-lalo na kung naglilingkod ka kay Kristo. Amen? Ang sarap-sarap maglingkod kay Kristo eh. Alam niyo ba kapatid, patotoo lang ano ho. Ako po'y binabangungot din, pero ang bangungot ho, nauutusan ko. Paano nyo nautusan, pastor? Ewan ko ba, nasasabi ng labi ko, Panginoon Diyos, sa makapangyarihang dugo ni Jesus, tanggal yung panaginip na masama. Totoo po yun. Bakit po? Si Kristo pa rin ang Panginoon ng panaginip. At kung may pinapasok ang dyablo po na bangungot, Jesus Christ is in charge. Nasa kamay po niya ang lahat ng bagay po sa buong sangkalawakan. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Ika-apat, ano pa yung kapangyarihan ni Jesus? Namatay si Kristo para sa kanyang kaaway. Ako po, pwede ako mamatay po para sa misis. Pagtatanggol ko po yan. Pag nagkaanak po ako, nagkasakit ng kidney, ibigay ko po yung kidney ko. Ganun mo kasi kamahal po yung pamilya ninyo eh. Pero ako ho, mag-aalay halimbawa ng kidney ko dun sa tao kong kaaway ko, magdadalawang isip po ako, hindi ko gagawin. Iba po si Kristo. Si Kristo po namatay para sa kanyang kaaway. Hallelujah. Kaya po yung example ni Kristo, ito po yung maturity na hinihingi ko pa rin sa Panginoong Diyos eh. Yung po bang ibigin yung kaaway, ang hirap po ibigin. Halimbawa ho, may utang ng malaki sa inyo, kaya nyo pong ibigin, hindi na kayo pinapansin na bayaran. Mga kapatid ha, pagka nakakautang po tayo, kahit pautay tayo. Minsan kasi nung nangutang tayo, kapatid, pautang naman, tiyak na tiyak ko, babayaran ko sa katapusan. Kapatapusan ng mundo. Minsan may nangungutang ko, yung katapusan ng mundo pala ho, yung kadugtong nun eh. Pero kapatid, hindi ko kayo sinisisi ang hirap ng buhay ng panahon na yun. Pero kapatid, lapit lang tayo kay Lord. Kasi ho yung nagpautang, nandun yung ngit-ngit niya. Yun naman po na nangutang, naroon naman yung pag-iwas niya. Parehong kasalanan ho yun eh. Pero pareho ninyong ilapit sa Lord po. Lord, patawarin niyo po kami. At sinasabi ko po sa inyo, ano man po yung sama ng loob ninyo, mapapawi ho kahit kayo may kaaway. Pag nabasa niyo po ang sinasabi ng Roma 5:7 hanggang 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos in verse 8 na ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin kung tayo po ay makasalanan pa. Wala na po ako nakitang dakilang pag-ibig po eh. Na si Kristo ho namatay para sa makasalanan. Parang kung ako ho yun, hindi ko kaya kung gawin ho yun eh. Yung kasalanan ng rapist, aakuin ko. Yung kasalanan ng pumatay ng tao, ako yan. Yung kasalanan ng nagrebelde sa Diyos, ako yan. Tapos yung buong galit ng Diyos, ibibigay sa akin. Lord, that's unfair. Hindi ko naman ginawa yan. Pero never ako nakarinig na sinabi po ng ating Panginoon eh. Napaka-unfair mo naman, Ama. Lahat ng kasalanan ng sanlibutan, iniatang mo sa akin. Pero anong sinabi po? Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. I was blessed when I was reading the book of Acts. Doon po sa buhay ni San Esteban. Sa verse 9 po, sa chapter 9 po, binabato na siya eh. Grabe po yung indwelling ng Holy Spirit sa buhay po ni Esteban. Nung binabato po siya, yung mga nasabi po niya, yung sinabi mismo ni Jesus, Ama ko, huwag mong iatang na mabigat na pagkakasala po ang lahat ng kanilang ginawa po sa akin. At pagkatapos nun, ang sabi ng Biblia, siya po ay naidlip, nakatulog, at siya po ay namatay na. Ang usual tendency po, pag pinapahirapan po tayo, bubugin natin, gumanti tayo, magwika tayo ng masama, siraan po natin yung tao, nakaaway po natin. Pero kaya po ba nating magpatawad, gaya ng ginawa ng Ama, that while we are still sinners, Jesus Christ died for our sins. Huli sa lahat, tignan nyo. Sabi po dito, nag-uumapaw ngayon ang pag-ibig ng Diyos dahil sa kamatayan ni Kristo. Hindi ko na po kailangan basahin ito, John 3:16, alam na ng puso ninyo. Pero yung konteksto pala ng John 3:16, malawak.
Kaya pala ho namatay po ang Diyos sa atin at binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Pag nanalig ka, hindi ka na mapapahamak, kundi bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Dahil unang-una po, tinubos niya ang lahat ng ating kasalanan. Iniako ni Kristo. At tayo po'y pinagkaisa niya sa Diyos. We were united and we become friends with God dahil sa kamatayan ni Kristo at nagkaroon tayo ngayon ng buhay na walang hanggan. Huwag kayong matatakot sa kamatayan, kapatid. Alam niyo po yung isang maliit po na butil ng trigo o ng bigas. Pagka ho yan ay nahulog po sa isang matabang lupa, mabubuhay po ulit yan. Kaya nga ho yung kamatayan, huwag niyong katatakutan. Pag ang isang butil po ng trigo ay nahulog at namatay, mangyayari po ang sinasabi ng Biblia bilang pangwawakas. Ang sabi po dito ng aklat po ng Juan 12:24, pakatandaan ninyo mga kapatid, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Naging masagana po ang kamatayan ni Kristo para sa buhay po natin. Kung hindi po namatay ang Diyos, hindi tayo magkakaroon ngayon ng buhay na walang hanggan. Nawa mga kapatid, huwag na tayong matatakot sa kamatayan. Pag tayo po'y namatay, lalo tayong magbubunga sa banal na kaharian po ni Kristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Sige po, inaanyayahan ko po na tayo po ay tumayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, binigyan niyo po kami ng matang espiritual na makita po na ang kamatayan po ng mga nananampalataya sa inyo ay isang bagay na hindi dapat katakutan. O Lord, you died in the cross of Calvary at patuloy po, nagkaroon po ng ugnayan, nakipag-ugnayan ngayon ang Diyos sa mga tao upang sila po ay tubusin at patuloy po na pasanin ang lahat ng amin pong mga nagawang pagkakasala. Kung wala po ang inyo pong pagpapatawad, hindi po mag-uumapaw ngayon ang buhay na walang hanggan. Sa pagkakataon si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, bumuhos ngayon ng habag, bumuhos ngayon ng awa, na ano paman po ang nagawa namin pagkakamali sa iyo, Panginoong Ama, ang tinitignan niyo po sa puso namin ngayon ay si Kristo na amin pong pinanampalatayanan, si Kristo po na aming pinanaligan sa aming buhay. Salamat po sa mga aral na ito at lalong lumalago po ang aming mga buhay espiritual. Nawa po sa mga taon pa na pinagkakaloob mo sa amin, Ama, patuloy namin ma-appreciate po ang mga maliliit na bagay na kung minsan po, Lord, ay hindi namin po napapasalamatan sa inyo. Unang-una na po, ang bawat kanin na nakikita namin sa pagkainan, pag-iinom kami ng tubig, mataas na pasalamat at pagdakila, nagbabayad kami ng mga pangunahin pong babayarin, tubig, kuryente, ang internet, ang lahat ng mga tuition fee ng mga anak, pamasahin na pambayad namin sa pag-uwi namin, Lord. Ang walang hanggang biyaya ninyo na kahit po kami makasalanan, ang church na ito ay niligtas nyo po at binigyan nyo po kami ng buhay na walang hanggan. Sana, Panginoong Ama, huwag kami makakalimot at patuloy na maglingkod sa inyo sapagkat sadyang napakabuti ka, napakaganda ng mga binitawan mong pananalita, Panginoon, na habang kami makasalanan, si Kristo po ay namatay para sa amin. Kaya muli, Ama, basbasan niyo po ang Peace of Harvest Christian Ministry, luwalhatiin ka nawa po sa kalagitnaan ng lahat ng mga mananampalataya. Muli, Ama, magandang umaga po. Ang mataas na papuri at pagkilala po ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen po rin po, Panginoon, sa napakagandang mensahe. Yun po yung katotohanan, is the truth, na katotohanan ng kamatayan ng Panginoon Jesus, ang biyaya sa bawat mananampalataya. Kaya sa umagang ito, tayo po ay dadako sa ating po pagkakaloob. Hindi po.
Dakilang makapangyarihang Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Your grace is always sufficient. Your power is made perfect for weaknesses. Lord, sa umagang ito, maraming salamat po sa mga mensahe. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pong katilaan, inyong pag-ibig. Sa umagang ito, punayin niyo po ang aming puso ng pag-ibig na nagbumula sa inyo upang amin pong may handog ang pinakamainaw ang bahagi ng ating mga nagbubuhay ng aming pong kapo. Kayo po ang maluwalhati, Ama. Kayo po ang kumilos. Kayo po ang pagpuno ng generosity sa aming pong mga puso. At sa lahat po ng mga anak buhay, negosyo ng mga kapatiran, pinagkakatiwala po namin na iyo po ito palabuin. Kayo po ang ingat at pala. Sa lahat po, O Diyos, na nagkahanap po ng mga trabaho, just pray for your guidance and direction. At kayo po, Panginoon, mag-guide, mag-direct para po ang lahat ng mga ikapong ito magamit po sa ikalwalhati, ikaradag ng iyong iglesia. Ama, kung ay panalangin sa pangalan ng iyong anak, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Di ba ba sa kawalan pagpapala mo daganaan, di matatakot sa pag-ibig, pagkat nariyan ka palagi, di mapigilan sa pagsubok ang magsama mo'y tiyak ang Diyos, di mapipigil sa pag-ibig, pagkat ikaw ay mabuti. Ngayon po tayo pagdadamo sa mga pabati ng mga karawan, mga wedding anniversary. Happy birthday sa August 14, Sister JJ De La Rosa. Brother Ramon Gutierrez. August 15, happy birthday, Brother Lindel Palomar. August 16, happy birthday, Sister Nanay Conching Santos. At si Sister Sara Ordinario. Happy birthday. August 18, happy birthday, Brother Glenn Yaso. At Brother June Briones. August 18. At August 20 naman po, happy birthday, Sister Sonia Di Mabuloy. Wedding anniversary po. Meron po ba sa wedding anniversary? Meron pa tayong mga bago. Welcome po. Welcome po natin si Sister Angelica. Yes, Panginoon po ngayon sa iyong buhay. Ito po hindi aksidente, kasi hindi sa plano ng Panginoon na ito ay madala sa iglesia. Sige po, tayo po ay ipanalangin po natin yung mga kapatiran po natin. Pwede po ba kayong tumayo sa inyong pong kinaroroonan para kayo po ay amin pong maipag-pray. Yung pong mga
nabanggit na pangalan. Tayo po kayo. Para lang po namin ang aming pupuntahan. Ayaw po, sige po, alihans po natin ang ating mga kamay sa mga kapatid po natin na Panginoon Diyos na napakabuti, kami po ay nagpapasalamat at pupuri sa mga kapatid po namin na magdiriwang po ng kanilang mga karawan sa dagbong ito. Lord, kayo po ang nakakapatid na nakakaalam ng desire ng kanilang mga puso. Lord, give them the desires of their heart, Father. Lalo na po, Panginoon, ng isang puso, malakas na physical na katawan, at higit sa lahat, Father, yung spiritual na kalusugan ng Panginoon Diyos. Lord, gamitin niyo po ang aming mga kapatid na ito para po lalong maluwalhati, para po lalong may hayag ang iyong pag-ibig na nagilaan sa iba't ibang pamaraan, Father God. Dahil po kanilang mga pangailangan, financial, Father, special, na minimiti, we just pray, Father God. Yung health supportation, Lord, nalangin din namin. Padaluin niyo po ito, Ama, sa kanilang mga mahal sa buhay. Kayo po ang kalawahati, matupad po, Ama, ang ilang layunin ninyo sa inyong buhay. At patuloy po, dalangin namin ang marami pong mga taon ng fruitful life, blessed life, gagamit namin po, Panginoon, sa inyong pong presensya, sa inyong pong ministry, Father God. Kaya, pasalamat po kami ang lahat ng papuri, pasalamat, Ama, pagdakila, pagluwalhati, ay para lamang sa inyo. Ito po ay manalangin, in Jesus' name we pray. Amen. Ayun po, tayo po ay nalabong sa ating po mga announcement, mga Bible study po, patuloy po natin po pinapaanyaya ang ating po ginagawang Bible study every Wednesday. Tuesday po yan through Facebook, is ating po online po. Yung pong prayer meeting, samahan niyo po kami sa ating pong pananalangin. Ito po ay ginagawa po every 5 a.m. ng madaling araw at ng 8 p.m. ng gabi, except po ng Wednesday. Yan po. Huwag po kayo manghihinayang na, alam niyo po, ito po ay pag na-umpisa niyo po, magiging ano po ito eh. Pag na-umpisa niyo po, magiging habit po. At pag naging habit, magiging ibang magandang sa puso po, pag talagang magagal, magiging excited po. Mamaya, alam mo namin na wala pong pagpapagal na nasasayang, wala iwan ng Lord nila po. Okay po. Tinatawagan ko na po ang ating po muli, ang ating pastor, sa ating po Joseph Pedro Benediction. Tayo po lahat ay tumayo upang tanggapin natin ang pagpapala, ang gabay at patnubay ng ating dakilang Ama. Magandang umaga po muli, Panginoong Diyos, at patuloy na hinihingi po namin ang patnubay at gabay po ninyo. Bakuran niyo po kami ng pag-iingat, Panginoong Ama, sapagkat ang mga kapatiran po ay uuwi na sa kanilang mga tahanan. Ang iba po'y kakain sa labas, ang mga ibang pamilya po'y mamamasyal. Sa lahat po ng aming gagawin ngayong maghapon po, tanging inihiling namin, Panginoong Ama, ang mga anghel mo po ang magprotekta, maggabay, at patuloy po na mag-ingat sa amin sa anumang aksidente po at mga biglaang kamatayan. Dakilat mapagpalang Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Ama, sapagkat pinalalalim niyo po ang aming pananalig sa ginawa niyo po sa krus ng Kalbaryo, na ang lahat po ng aming gagawin ay magiging sa kaluwalhatian lamang ni Kristo sa buhay na ito at sa mga darating pa. Kaya Panginoong Diyos, muli po, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po ng karunungan at ng katalinuhan ng Santo at Banal na Espiritu, dakilat mapagpalang Ama, patuloy ko pong binabasbasan ang lahat ng mga anak na hinirang mo, na kung saan, Panginoong Ama, ang tema po na nilagay niyo po for this year, ang pagbalik kay Yahweh. Very proud kami po na nilalagay sa harapan po ng church na ito, ay tamasahin po ng bawat isa naririto po sa iglesia ninyo. At gayon din naman po ang mga winika ni Moses, Panginoong Ama, sa aklat ng bilang, doon po sa 6:24 hanggang 27, iiwan ko rin po sa mga kapatiran, tanggapin nawa po ang buong kapangyarihan ng banal mong salita. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh,
kahabaganawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan pa man. Ama namin na nasa langit, idinudulog ko rin po ang mga kapatid po namin na patuloy po na may karamdaman, complete healing po para kay Mima, Panginoong Diyos. Alam ko po, Lord, na nakikinig siya ngayon at patuloy bigyan niyo po siya ng kalakasan. Si Sister Irma po, na mabilis po silang gumaling lahat, Panginoong Ama. Ang akin pong bayaw, si Kuya Mon, patuloy niyo pong bigyan ng kagalingan. Kaya hindi naman po si Ate Lenny ngayon na nakasubaybay din po. Bigyan niyo po sila ng kagalingan by your stripes and by your wounds in the Lord Jesus Christ. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever. Magandang umaga at maraming salamat, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Muli, awitan po natin ang ating Panginoon. Sa bawat pusong nababaga, kaya awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Ibahan sa tiyan. Magandang umaga po sa bawat isa. God bless po kayo. Ingat po sa pag-uwi.